si PBBM daw. Bo, kamamintang ng tao, uy. Hindi kami tulog. Sa mga DDS, yes, sabihin nila, paniwalaan ka nila. Pero kami, hindi mo kami maloko. Eto, mga kababayan. Sunod si Bato de la Rosa. Sabi dito, nung narinig ni Bato at binigkas ang kanilang pangalan ni Sara, ni Bongo at siya doon sa ICC na sila ang arestuhin, sabi ni Bato, hanapin niyo ako, nasa Pilipinas lang ako, pero kung ako tatanungin, kung gusto ko mang tumakbo, either China o Russia. So nagbalak nga na mag-file ng asylum sa hindi daw ICC-friendly na country. Eto na mga kababayan. Nagbabalak si Batong tumakbo. Eto na, pakinggan ninyo mga kababayan. Eto! Walastik, mastitik, rapeta. Ito. Lagyan natin ng volume mga kababayan. So ito, volume. Oraga! Dawit na rin daw si VP Sara Duterte sa investigasyon ng International Criminal Court. Ayon po yan sa ulat ng Vera Files. Para daw yan sa naging papel umano ng dating Davao City Mayor sa mga patayan sa lungsod. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Ayan na! Tuloy-tuloy na ang investigasyon ng International Criminal Court sa sinasabing crimes against humanity noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod sa war on drugs, sisilipin na rin ang Davao Death Squad. Sa ulat ng Vera Files, kasama sina Vice President Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa, at Senator Bongo sa mga pangalang isinumiti sa ICC. Ito unang beses na nabanggit ang pangalan ni VP Sara kaugnay sa ICC probe. Si Inday Sara raw kasi ang pumalit sa kanyang ama bilang alkalde sa Davao City. At si Senator Go si Inday Sara daw ang pumalit sa kanyang ama bilang mayor ng Davao City at sabi nga ni Arturo Las Cañas at ni Edgar Matubato. Sino yung nagsabi? Si Arturo Las Cañas, diba? Yan si Sara, tambaluslos yan. Yan si Digong demonyo yan. Diba sabi? Bago natin ipagpatuloy yan mga kababayan, dito tayo ipakita ko sa inyo Arturo Las Cañas to Digong. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. Alam nyo kung bakit nasali si Sara? Kasi tinuro ni Arturo Las Cañas na si Sara daw ang tukhang queen. Inutusan daw niya si Bato. Ito Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na mag-ingat po. At huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo, Roa Duterte at yan, allegedly Vice President Sara Tambaluslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at hinahamon ko sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. Ma'am Lily Tonini, at panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr. Huwag magtiwala talaga. Ma'am Gwen Layonis at sa Sirisa Force, silo po. Itong gonggong na si Rodrigo Roa Duterte. Diba? Unahin po natin ang paratang ng self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang online press briefing, tahasang sinabi ni Las Cañas na isa rin umanong drug lord si Duterte. Protektor din umano ito ng ibang drug lord noong siya pa ang alkalde ng Davao City at maging noong Pangulo na siya ng Pilipinas. Bukod pa ito sa mga extrajudicial killings na ipinag-utos umano ni Duterte at dawit anya dito sina Senador Bongo at Ronald de la Rosa. Diba? Kabayan ko, kapatid ko, at sa Sirisa Force, ayan, at kay Ma'am Chai Cher, at kay Ma'am Queen Layones, hello po. Ang dating hepe ng PIDEA na si Wilkins Villanueva. Sabi pa ni Las Cañas, handa siyang umuwi sa bansa, sabay hamon kay Duterte na harapin siya. Wala pang pahayag ang kampo ni Duterte sa mga aligasyon. Kita nyo, mga kababayan, yun po ang balita. Klarong-klaro. Kaya po nasangkot dyan si Sara. Sunod, mga kababayan, pagpatuloy natin. Asan na ba yun?
Ito lang yun eh. Nawala. Oh, ito. Continue. Ay, nawala. Wait lang. Ito Si Sara Duterte sa investigasyon ng International Criminal Court. Ayon po yan sa ulat ng Vera Files. Para daw yan sa naging papel umano ng dating Davao City Mayor sa mga patayan sa lungsod. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Tuloy-tuloy na ang investigasyon ng International Criminal Court sa sinasabing crimes against humanity ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod sa war on drugs, sisilipin na rin ang Davao Death Squad. Sa ulat ng Vera Files, kasama sina Vice President Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo sa mga pangalang isinumiti sa ICC. Ito ang unang beses na nabanggit ang pangalan ni VP Sara kaugnay sa ICC probe. Si Inday Sara raw kasi ang pumalit sa kanyang ama bilang alkalde sa Davao City. At si Senator Go ang matagal na aide ni dating Pangulong Digong. Si Senator Bato naman, dawit dahil sa drug war bilang siya noon ng PNP chief. Muling umusa ng ICC probe matapos i-anunsyo ng ICC mula sa Hague, Netherlands ang pagbasura sa apela ng pamahalaan ng Pilipinas. Binasura ang pag-apila ng pamahalaan na hindi idawit ang tatlo, pero dinawit pa rin ng ICC. Kaya ngayon mga kababayan, pakinggan natin ang mga reaksyon ni Bato, ni Bongo at ni Sara. Eto. It is rejected by the appeal chamber by majority, and the impugned decision is therefore confirmed. Dismayado ang Office of the Solicitor General sa naging desisyon ng ICC. They have asked to consider the Philippines jurisdictional challenge on the ground that the impugned decision of the pre-trial chamber is not a decision on jurisdiction. Dagdag pa ng Foreign Legal Council ng Pilipinas, without such jurisdiction, the court cannot investigate, it cannot issue arrest warrants, and it cannot demand or enforce cooperation. Si VP Sara naman, simpleng no comment lang ang tugon sa pagkakasama niya sa ICC probe. Iginit naman ni Senator Bongo na hindi dapat nakikialam ang ICC sa mga issue sa Pilipinas dahil gumagana naman ang ating mga korte. Tapos na raw ang mga panahon na kailangan pang diktahan ng mga banyaga ang Pilipinas kung paano pamahalaan ang bansa. Hindi naman daw nababahala si Senator Bato de la Rosa. Sagot pa niya, kaya daw hindi nababahala si Bato de la Rosa. Bakit? Anong sagot niya? Hanapin niyo ako kasi nagtatago na. Sa Pilipinas ako, I am within the territorial jurisdiction of the Philippines. Pero nang matanong siya kung lalabas ba siya ng bansa, siguro doon sa bansa na hindi ICC friendly. Kung lalabas man siya ng bansa, siguro sa bansa na hindi ICC friendly. Ano nga ba ang mga bansa na hindi ICC friendly? Isa na dyan ang China, isa na dyan ang Russia, isa na dyan ang Israel. Ito ba? Like China, like Russia. Di ba? Like China, like Russia. Nako mga kababayan, nagbabalak lumabas si Bato sa mga bansa daw na hindi ICC friendly. Like China, like Russia. Nako po, mga kababayan, narinig nyo naman po. Hanapin nyo ako, nandito lang ako sa teritoryo ng Pilipinas. Nung tinanong na may balak bang lumabas, yes, yung mga bansa na hindi ICC friendly. Nako mga kababayan, narinig nyo naman po. Klarong-klaro, hindi imbento, hindi kwento, bugkos, bagkos galing mismo sa kanilang bunganga. Ay nako, kaya nga dapat mag-hold na kayo ng departure order mga kababayan Pero actually, sila kasi ay nasa power ngayon. Anytime naman kung saan sila mapupunta, syempre magpa-file naman yan sila ng clearance to live, 'di ba? Kung saan pumunta, anong bansa ang liliparan nila kasi hindi naman sila pwedeng katulad sa atin, anytime pwede tayong umalis, hindi naman tayo mga government official, wala naman tayong mga ranggo. So anytime pwede tayong lumabas. Bakit? Hindi naman tayo pwede magpaalam pa na magpasa ka pa sa Congress, magpasa ka pa sa Senado, ng clearance to live. Sila, kahit lilipad sila ngayon, malalaman kung saan.
Yun nga lang, ang pupuntahan ni Bato ay yung mga bansa na hindi ICC friendly. Hindi ba? So, klarong-klaro, mga kababayan. Tama ba ako? Fake news pa rin ba yun? Di ba? Totoo. So, ito, mga kababayan, ang sunod. Ano nga